Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O ito, si Harry Roque, ang ano na naman, nagbanat na naman ang kanyang kaipalan, nakisawsaw na naman doon sa Zamboanga incident. Ang sinasabi nating Zamboanga incident, yung shooting incident doon sa Ateneo de Zamboanga. Nagsasawsaw na naman, nagpapaepal na naman si Harry Roque at pilit na pinapasok yung confidential funds ni Sara. Kaya lang, yung pilit na pagpapasok ng confidential funds ni Sara, pilit na pilit. Ano ang sabi ni Roque? Ang sabi ni Roque, mga kabunyog, ang sabi ni Roque, nung si VP Sara nasa DepEd, walang barilan sa eskwelahan. Bakit? Ginamit kasi ang Intel Fund para pangalagaan ang seguridad ng mga eskwelahan. Wow! Ay, wag mo nga kami, Roque. No, ang sinasabi ni Roque, noong daw Vice President noong daw si Sara ay DepEd Secretary, walang barilan sa eskwelahan dahil ginamit ang Intel Fund o confidential funds para pangalagaan ang seguridad ng mga eskwelahan. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Dalawa na naman po ang napatay sa putukan sa isang junior high school dyan sa Zamboanga. At di umano, ang baril na ginagamit ay baril ng amanong shooter na namatay din dun sa insidente. At ewan ko po hindi ko naman sinasadya, hindi ko naman hinanap. Pero nakita ko po na yung barilan pala yan ay kinunan pa nung bata na namaril. Kaya napanood ko po yan. Sana naman po ma-take down na yan, no? Dahil hindi naman po fair yan doon sa mga kabataan na nakita doon. No? Hindi ko po hinanap yan. Nagkataon lang na pagbukas ko, naroroon. Pero talagang karumal-dumal po ang pangyayari at ayan na naman ang debate kung ano ba dapat ang gawin para maiwasan yan. Sasabihin na naman nila sa juvenile law, no? Pero sa akin po, tama rin naman ang sinasabi ng ilan na talagang ang mga kabataan hindi pa talaga tapos ang mind development. So kung talagang sila'y parurusahan, habang hindi pa buo ang kanilang mga utak, lalong hindi po yan titino, lalaki bilang matinong mga mamamayan. Kung bata pa lang, ikukulong mo na kasama ang mga kriminal na nasa sapat na pag-iisip. Pero ang akin lang po, ang tanong ko, bakit nung si VP Sara ang Secretary of Education, wala namang ganitong barilan sa mga paaralan? O ngayong nawala siya sa DepEd, di ba ngayon lang naman nauso yan? Ang mga walang yan, mga dilawan, pinklawan, sinisisi kay Tatay Digong. Alam niyong mali sa ganyang argumento na si Tatay Digong daw ang nag-encourage ng vigilante-like violence. Bakit nung panahon ni Tatay Digong, wala ring putukan sa mga eskwelahan? Ang sagot, kasi umiiral yung rule of law. Takot ang mga kriminal, pati ang mga kabataan na gumawa ng kriminal. Di ba? Yun ang solusyon dyan. Magkaroon ng rule of law na ang mga namumuno ay unang-una sumusunod sa batas, pangalawa ay pinatutupad ang batas dahilan para maibalik ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. At ngayong nakikita ng mga kababayan natin na lantaran ng korupsyon, ng mastermind ng korupsyon ay presidente, bakit sila susunod sa batas? Samantala nakikita nila ang presidente, ang kaanak niya, ang pinsan niya, ang mga kaalyado niya ay linalamon ang pondo ng bayad dahilan kung bakit nagdurusa ang ating mga kababayan ngayong panahon ng baha at ulan, syempre, sinong susunod sa batas? Pero alam niyo po may isa pang bagay na pagkakaiba kung bakit mukhang walang putukan sa panahon ni Inday Sara Duterte. Kasi nga, siya ay nagkaroon ng intelligence fund. Saan ba ginagamit ang intelligence fund? Ito nga po ginagamit para kumalap ng impormasyon, para magsubaybay, para maiwasan ang ganitong mga putukan. Siguro kung nagkaroon ng intelligence fund itong si Secretary Angara, malalaman niya na, meron palang estudyante sa eskwelahan nito ng ama ay nasa Bureau of Customs na merong high-powered firearms. Napakadali naman po niyan. May inventaryo tayo ng mga high-powered firearms. In fact, meron tayong inventaryo ng lahat ng baril at alam natin kung sino mga may baril. So magsisimula ang intelligence gatherers doon sa mga identification ng mga kabataan ng mga magulang ay may mga baril. Dahil saan naman kukunin ng kabataan ng mga baril niya kung hindi sa kanilang mga magulang? Aber, di ba?
Yan po ang halaga ng intelligence fund na sa tingin ko, dahil nga dyan sa mga impormasyon na nakalap ni BP Sara nung siya nakaupo, ay naiwasan yung pamamaril sa ating mga eskwelahan. Bukod pa po dyan, meron talaga siyang programa nung siya ay DepEd Secretary. Ito po yung Learners Rights and Protection Office, LRPO, at saka yung Telesafe Contact Center. O, di ba? Yung Telesafe Contact Center, napondohan din po atin ng confidential funds dahil wala namang atang line item yan. Yan po yung number na pwedeng tawagan kapag mayroong banta sa seguridad ng ating mga kabataan sa eskwelahan. O di ba? Paano nyo sasabihin na kinurakot ang confidential fund samantalang ang katotohanan ng merong confidential fund na nakakapondo sa mga proyekto para pangalagaan ng seguridad ng mga mag-aaral sa eskwelahan, walang ganitong barilang nangyari. Nakita naman natin kung ano ang liquidation. Doon sa report ng OBP at ng DepEd, o yung DepEd, saan ginamit yung confidential funds ng DepEd? Ay di ba sa mga Christmas party? O di ba sa mga Thanksgiving parties? Sa tree planting? Wala namang pinagamitan. Ay, ang sinasabi ni Harry Roque, ginamit daw sa pangangalaga ng seguridad ng mga eskwelahan. Walang ganon sa liquidation. Walang ganon. Kaya nga kini-question yung ang kampo ni Sara. Kasi bakit ginamit yung confidential fund sa mga Christmas parties? Bakit ginamit yung confidential fund sa mga tree planting? Ano naman ang kaugnayan noon sa national security? Wala. Kaya yung sinasabi ni Roque na ginamit daw yung confidential funds para mapangalagaan ang seguridad ng mga eskwelahan. Kalokohan. Walang ganon. Pilit niyang inuugna yung confidential funds ni Sara dito sa nangyari sa Zamboanga. Wala. Ano yun? Sabi nga ni Attorney Rick Diaz, dating director ng NBI, wala, hindi ginamit yung confidential fund sa mga ganyan. Binulsa yun, ninakaw yun. Ninakaw lang ang pera ng confidential funds. Kaya yung sinasabi ni Roque na ginamit yung pera, yung confidential funds para mapangalagaan ng mga eskwelahan, kaya wala daw mga barilan nang nangyari sa eskwelahan nung panahon ni Sara. Sos! Kalukuhan yan. Mga kabunyog, mga kabayan. Ano ito? Nang-ie pa lang si Roque. Pilit na ginajustify, pilit na pinapatampok yung paggamit ng confidential funds ni Sara, tapos inirelate o iniuugnay doon sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Wala daw ng mga ganong insidente nung panahon ni Sara, nung DepEd Secretary siya, kasi may confidential funds, nabantayan daw yung mga ganyan. Sus! Ang actual na pinaggastusan ng confidential funds ni Sara ay mga tree planting, mga Christmas parties, Harry Roque. Kaya wag ka nga. Parang katulad din kay Robin Padilla. Sabi naman ni Robin Padilla, ginamit ang confidential funds ni BP Sara sa mga para pigilan daw ang atake ng CPP, NPA, NDF. Wow! Si Roque ang sinasabi, ginamit yung confidential funds para pangalagaan ang seguridad ng mga eskwelahan. Si Robin Padilla naman, ginamit daw yung confidential funds para mapigilan ang mga atake ng NPA. Sus naman. Hindi ganun ang pinagamitan ni Sara. Binulsa ang pera ng confidential funds. Yan ang totoo dyan. Huwag na nga kayo, Roque. Papa-epal ka pa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.